Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang action thriller film noong 2022 na pinamagatang The Gray Man. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa isang state prison ng Florida, kasama ang isang lalaking nagngangalang Fitzroy. Pumunta siya upang palayain ang isang bilanggo na nagngangalang Six, na isang convict para sa pagpatay sa kanyang ama upang protektahan ang kanyang kapatid noong 1995. Sinabi kay Six na kung pipiyansahan niya siya, dapat siyang magtrabaho para sa kanyang organisasyon, ang CIA. Itinalaga ni Fitzroy si Six sa isang elite unit na kilala bilang Sierra. 18 taon na ang lumipas, si Six ay nakatakda sa isang misyon kasama ang kanyang kasamahan na si Agent Miranda sa Bangkok upang alisin ang isang potensyal na banta. Pagkatapos ma-set up ni Six ang kanyang baril, si Danny Carmichael, ang kanyang center chief in charge ng CIA operations, ay pinaliwanag sa kanya ang misyon at ang target na kanyang titirahin. Ayon kay Carmichael, ang target ay nagbebenta ng mga impormasyon na maaaring ikompromiso ang national security. Nang malapit ng patumbahin ni Six ang target, siya ay huminto dahil may napansin na bata malapit sa target. Bagaman inutusan siya ni Carmichael na ipagpatuloy ang misyon at hindi magiging dahilan ang collateral damage, si Six ay hindi sumunod at sinabing nag-jam ang baril. Pagkatapos ay binuksan niya ang emergency alarm, at habang ang lahat ng tao ay nagmamadaling lumabas, pinatumba ni Six ang mga guard ni Dining Car. Pagkatapos ng mahabang labanan ay naabutan niya si Dining Car. Sinabi sa kanya ni Dining Car na minsan siyang naging operatiba tulad niya, at ang tunay niyang pangalan ay Sierra 4. Gayunpaman, pinagsasaksak at pinatay pa rin ni Six si 4. Habang naghihingalo, sinabi niya kay Six na nirecruit rin siya noon ni Fitzroy, tulad ng pag-recruit nila kay Six. Sinabi niya rin na si Carmichael ay isang masamang lalaki. Binigyan niya si Six ng kwintas na naglalaman ng hard drive, at sinabi sa kanya na dapat niyang gamitin ang hard drive para mapabagsak si Carmichael. Pagkatapos ay kinuha na ni 4 ang kanyang huling hininga. Nakipagkita si Agent Miranda kay Six, at sinabi sa kanya ni Six na alam ni Dining Car kung sino siya at sa Sierra ay walang intel. Pagkatapos nilang kapkapin ang katawan ni 4 sa utos ni Carmichael, sinabi nila sa kanya na walang nahanap na hard drive. Ang nadismaya na si Carmichael ay tinawagan si Six. Sinabihan niya si Six na bigyan siya ng status report, at tinanong siya kung may kinuha ba siya sa katawan ni Dining Car, ngunit tumugon si Six ng salitang negative. Sinubukang buksan ni Six ang drive, ngunit natuklasan niyang naka-encrypt ito. Kaya binigay niya sa isang stranger ang pakete na dadalhin para ihatid sa isang lugar na maaari itong i-decrypt. Ang eksena ay lumipat sa Baku, Azerbaijan. Tinawagan ni Six si Fitzroy, na nasa kanyang retirement na. Sinabi niya kay Fitzroy na maaaring hindi tuwid ang mga paraan ni Carmichael dahil hiniling sa kanya na patayin ang isang miyembro ng Sierra. Tinanong ni Fitzroy ang kanyang lokasyon, at sinabihan niya si Six na magpapadala siya ng ilang lokal na extraction team upang panatilihin siyang ligtas. Sinabi ni Six kay Fitzroy na bago mamatay si Sierra 4, inabot niya sa kanya ang isang uri ng hard drive na maglalantad kay Carmichael. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Fitzroy na pumunta sa isang paliparan sa Chiang Mai, kung saan naghihintay ang kanyang lokal na extraction team. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Carmichael kay Suzanne, isang ahente ng CIA, na alam ni Six kung nasaan ang hard drive at tumangging sabihin sa kanya. Sinabi niya kay Suzanne na oras na, para tumawag ng isang tao na ganap na hahawak kay Six. Lumipat ang eksena kay Lloyd Hansen, na ipinakilala bilang isang psychopath na gustong pahirapan ang kanyang mga bilanggo. Nakatanggap si Lloyd ng tawag mula kay Carmichael, na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang hanapin at patayin ang isang target na nagngangalang Sierra 6. Sinabi niya kay Lloyd na si Six ay may ilang sensitibong impormasyon na maaaring ilagay silang lahat sa isang madilim na kalagayan. Sinabi niya kay Lloyd na sa anumang paraan na kinakailangan, dapat niyang patayin si Six at bawiin ang hard drive. Hiningi ni Lloyd kay Carmichael ang mga file ni Fitzroy upang makuha niya ang isang taong malapit sa kanya na maaaring paraan upang magbigay ito ng impormasyon tungkol kay Six. Sinabi rin ni Carmichael na tutulong din si Suzanne sa misyon, bagaman nag-aatubili si Suzanne dahil pakiramdam niya ay hindi tama ang ginagawa ni Carmichael. Lumipat ang eksena sa extraction site sa Chiang Mai. Si Six ay dumating sa site, at naghahanda na siyang umalis sa Bangkok kasama ang lokal na team na ipinadala ni Fitzroy.
Habang si Agent Miranda ay papunta sa isang misyon sa Singapore, nakatanggap siya ng tawag mula kay Carmichael na nagsabi na makipagkita sa kanya sa Berlin. Samantala, binisita ni Lloyd si Fitzroy na nasa isang libing. Sinabi niya kay Fitzroy na dapat na niyang ibigay ang lokasyon ni Six o kung hindi ay mamamatay ang kanyang pamangkin. Ibinunyag niya kay Fitzroy na binasa niya ang kanyang mga file at dinukot na ang kanyang pamangkin. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang tanging paraan para makaalis sa gulo ay ang isuko ang lokasyon ni Six. Habang ang lokal na team ay tina-transport si Six, nakatanggap sila ng tawag mula kay Fitzroy na nagsabi sa kanila na patayin si Six, ngunit gawin ito ng tahimik. Ibinalita ito ng leader ng team sa kanyang mga kasama, ngunit nang makarating sila sa kung saan umiidlip si Six, napansin niya sila at nilabanan sila ng husto. Ang labanan ay humantong sa maraming pinsala sa eroplano. Sa panahon ng labanan, ang eroplano ay napupunit na sa mga piraso dahil ang mga bahagi nito ay nababaklas na. Si Six ay nakakuha ng isang parachute, ngunit ito ay inagaw ng isa sa mga kalaban. Tumalon si Six kasama ng lalaki at bumagsak sa kanyang parachute. Sa proseso, sinakal ni Six ang kalaban sa himpapawid hanggang sa mamatay. Pagkatapos makarating ni Six sa Turkey, tinawagan niya si Fitzroy at sinabi sa kanya ang tungkol sa bakbakan sa eroplano at kung paano siya sinubukang patayin ng kanyang mga tauhan. Sinabi ni Fitzroy sa kanya na ginamit nila siya dahil hawak nila ang kanyang pamangkin na si Claire. Kinuha ni Lloyd ang telepono at sinabi kay Six na dapat na niyang ibalik ang asset at pakakawalan nila siya, ngunit tumanggi pa rin si Six. Tinukso ni Fitzroy si Lloyd na tinatawag siyang bata. Sinabi ni Lloyd kay Fitzroy na ang lahat ng mahusay na 18 ay pagkatapos ng Sierra 6 at walang anumang lugar na matatakbuhan si Six nang hindi nahuhuli. Ang pelikula ay nag-flashback sa 2 taong nakaraan sa London. Pinatawag ni Fitzroy si Six at sinabi sa kanya na mayroon siyang pamangkin na sinasanay sa tulong ni Margaret. Sinabi pa niya sa kanya na maraming kaaway ang susunod sa kanya, lalo na sa linyang ito ng kanyang trabaho. Sinabi ni Margaret kay Six na may isang tao sa DC na hindi sinasadyang nalik ang address ni Fitzroy sa Hong Kong, kung saan nananatili ang kanyang pamangkin. Sinabi nila kay Six na si Fitzroy ay pupunta sa isang misyon sa Brazil, at si Six ay kailangang alagaan si Claire dahil si Carmichael ay hindi magbibigay ng seguridad para sa kanila. Ipinaalam rin ni Fitzroy na si Claire ay ipinanganak na may sakit sa puso at inilagay nila siya sa isang pacemaker. Sa sumunod na eksena, nakilala ni Six si Claire. Nagsimula silang magbonding at kinunan pa siya ng litrato ni Claire. Nang gabing iyon, habang sinisigurado ni Six na ligtas sa lahat ng dako, tinawag ni Claire ang kanyang pangalan habang sumisigaw siya sa sakit, kaya isinugod niya ito sa ospital. Sa ospital, sinabi sa kanya na nagkaroon ng programming glitch, nagawa nilang ayusin ito at ngayon ay masusubaybayan na nila ang kanyang pacemaker kahit saan. Sa gabing iyon, nang makalabas si Claire mula sa ospital, may napansing tao si Six sa apartment. Kalaunan ay naabutan niya ito at pagkatapos ay binugbog siya. Narinig ni Claire ang ingay at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabihan siya ni Six na bumalik na sa pagtulog at maayos na ang lahat. Pagkatapos ay lumipat ang pelikula sa kasalukuyang araw. Umalis si Six upang pumunta at makipagkita sa isang lalaki na magpoproseso ng bagong pasaporte para sa kanya at magpapalit ng pagkakakilanlan. Hiniling sa kanya ng lalaki na linisin ang sarili upang kunan siya ng litrato. Habang naglilinis, naalala niya ang pakikitungo ng kanyang ama noon sa kanya na itinuturing siyang isang baliw. Pagkatapos niyang maglinis, binigyan siya ng pasaporte sa Ecuador. Sinabi ng lalaki kay Six na humakbang papunta sa platform kung saan siya tatayo para sa litrato. Habang kinukunan siya ng litrato, sinipa niya ang isang buton na nagpabukas ng kinatatayuan ni Six na naging dahilan ng pagkahulog niya sa ilalim. Sinabi ng lalaki sa kanya na isang mabigat na bounty ang inilagay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinubukang sirain ni Six ang salamin gamit ang kanyang baril, ngunit hindi ito mabasag dahil ito ay bulletproof. Samantala sa Berlin, sa istasyon ng CIA, si Agent Miranda ay pumunta kay Carmichael para sa pagtatanong. Sinabi sa kanya ni Carmichael na kung alam niya ang anumang bagay na may kaugnayan sa kinaroroonan ni Six, o kung saan nito pinapanatili ang hard drive, siya ay magdurusa ng hindi mabilang na pinsala. Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa kanya na wala silang impormasyon tungkol kay Six mula noong huling 2 dekada, at siya ang huling Sierra na natitira. Nakatanggap siya ng mensahe na nagpaalam sa kanya ng address kung saan nahuli si Six.
Binasa ni Agent Miranda ang mensahe sa cellphone mula sa refleksyon ng salamin ni Carmichael. Ipinaalam rin kay Lloyd ang pagkakadakip ni Six. Samantala, ang ating bida ay nagse-set up na ng kanyang planong pagtakas. Binuksan niya ang lahat ng tubo para makaagos ang tubig. Nakarating si Lloyd at ang kanyang mga tauhan sa lugar kung saan na-trap si Six. Ang lalaking nakahuli kay Six ay sinubukang hingin ng kanyang reward, ngunit pinatay siya ni Lloyd. Pagkatapos ay inutusan ni Lloyd ang kanyang mga tauhan na suriin ang lugar. Nang makarating sila sa balon kung saan siya nakulong, binuksan ni Six ang salamin gamit ang puwersa mula sa tubig. Binugbog niya ang mga tauhan ni Lloyd sa isang mainit na labanan, ngunit naabutan siya ni Lloyd. Habang hinihingi ni Lloyd ang drive, napansin niyang naghulog ng granada si Six, kaya pareho silang tumakbo palabas ng bahay. Habang sinusubukang tumakas, naabutan ulit siya ni Lloyd, ngunit sumaklolo si Agent Miranda sa pamamagitan ng pagbaril ng tranquilizer sa puwet ni Lloyd. Pagkatapos ay inutusan niya si Six na sumakay sa trunk ng kanyang sasakyan, at nang tumanggi ito, binaril niya si Six ng tranquilizer sa binti. Ang eksena ay lumipat sa isang castle sa Croatia, kung saan dinala rin ni Lloyd si Fitzroy at ang kanyang pamangkin. Sa kanilang pagdating, nagreklamo si Suzanne kay Lloyd na sinasabi sa kanya na hindi niya dapat kidnapin si Fitzroy at ang kanyang pamangkin. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya gagawin ang maling paraan, ang kanilang mga career ay manganganib. Nagalit si Lloyd at sinabi sa kanya na siya lang ang tangi niyang pag-asa upang makuha ang drive, at mayroon siyang advantage dahil maaari niyang hindi sundin ang mga alituntunin at tapusin ang trabaho sa tamang paraan. Sa sumunod na eksena, makikita si Agent Miranda kasama si Six, at sinabi sa kanya na pinahinto nila siya sa field duty, at nais niyang linisin ang kanyang pangalan. Tinanong niya si Six kung ano ang ninakaw niya sa ahensya, at sinabi ni Six na binigyan siya ni Sierra 4 ng drive bago siya namatay, ngunit ito ay naka-encrypt kaya ipinadala niya ito sa pinuno ng UK agency na si Margaret Cahill, na nakatira sa Prague upang tumulong. Samantala, sinabi kay Lloyd na noong gabi ng operasyon sa Bangkok, si Six ay nagpadala ng pakete sa isang tao sa Prague. Pagkatapos ay pumunta si Lloyd kay Fitzroy para pahirapan siya upang makakuha ng mga sagot mula sa kanya. Pagkatapos tanggalin ang kanyang mga kuko, sa wakas ay nagsalita na si Fitzroy. Binisita ni na Miranda at Six si Margaret sa Prague. Sinabi niya sa kanila na ang drive ay naglalaman ng mga maruming gawain ni Carmichael, kabilang na ang lahat ng kanyang mga pagtotorture at pagpatay, at iyon ang dahilan kung bakit hinahabol si Six. Pagkatapos ay sinabihan niya sila na kopyahin ang file at ilik ito sa press, at nagboluntaryo din siyang ibigay ang kanyang sasakyan na bulletproof. Habang nag-uusap sila, dumating sa kanilang lugar ang mga tauhan ni Lloyd, na nagpakawala ng mga sunod-sunod na bala habang nanonood si Lloyd mula sa kanyang bahay sa Croatia. Habang silang lahat ay naghahanap ng cover, ipinakita ni Margaret kay Six ang basement na magagamit niya upang makatakas, ngunit pagkatapos ay hindi sumunod si Margaret. Isinakripisyo niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa buong apartment kasama ang mga tauhan ni Lloyd. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, at habang sinusubukan nilang arestuhin si Six, inatake niya sila at tumakas. Nagkaroon sila ng mainit na habulan, ngunit sa huli ay naabutan siya ng mga pulis matapos siyang maaksidente. Pinusasan nila siya sa isang upuan, habang papalapit ang Alpha Team ni Lloyd sa plaza ng lungsod kung saan siya nakaposas. Sinabihan ni Six ang mga pulis na paalisin ang lahat ng tao, ngunit pinatahimik nila siya. Kinuha niya ang kanilang baril at nagpaputok sa hangin upang magsitakbuhan ang mga tao para magtago. Ang team ng Alpha ay nakibahagi sa isang matinding labanan sa mga pulis na pinapatay ang ilan sa kanilang mga tauhan. Sinira ng team ni Lloyd ang karamihan sa mga sasakyan ng pulis, habang si Six ay nagtatago para sa cover. Dumating ang SWAT team at ginamitan ng machine gun ang mga tauhan ni Lloyd. Inutusan ni Lloyd ang Bravo team na patayin na ang mga pulis. Sinabi nila kay Lloyd na hindi sila makakaabot kay Six dahil napakaraming pulis. Nagawang makakuha ni Six ng baril at pinaputukan niya ang mga kalaban. Pagkatapos ng maraming palitan ng putok, kumalas siya mula sa mga posas at pumasok sa loob ng umaandar na tren. Jump!
Pagkatapos malaman ni Lloyd na wala na ang lahat ng kanyang team, inutusan niya ang isa pa niyang ahente na nagngangalang Avex San, na i-track at kunin ang hard drive. Samantala, ang dalawa ay pumunta sa ospital ni Claire upang matrack ang kinaroroonan niya at iligtas sila. Habang nag-uusap, natagpuan sila ni Avex at hiningi ang drive, at nang tumanggi, walang kahirap-hirap niyang binugbog ang dalawa at ninakaw ang drive. Nagpunta ang dalawa sa lugar kung saan maaaring gamutin si Six dahil malubha siyang nasugatan. Habang ginagamot niya ang kanyang pinsala, tinanong siya ni Miranda kung bakit siya napunta sa bilangguan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay isang sigang lalaki, at nais niyang sundan ng kanyang mga anak ang kanyang landas. Sinimulan niyang tratuhin sila ng masama, at ito ang naging dahilan para mapatay ni Six ang kanyang ama at inilagay sa bilangguan, hanggang sa matagpuan siya ni Fitzroy. Sa sumunod na eksena, pumunta si Avex upang makita si Lloyd, at inihatid ang drive sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating rin sa lugar sina Six at Miranda upang iligtas sina Fitzroy at Claire. Matapos ma-ambush ang ilang mga security, nakuha nila ang ilang malalakas na baril. Ginamit ni Miranda ang kanyang RPG para sirain ang lugar, habang ang ating bida ay pumasok upang iligtas sina Fitzroy at Claire. Pinasabog at sinira ni Miranda ang control center, ngunit nakaligtas si Avex sa pag-atake at pinulot ang nahulog na hard drive. Si Lloyd at ang kanyang mga tauhan ay nagpatuloy sa paghabol kay Six at Fitzroy. Sinabihan ni Fitzroy si Six na ipagpatuloy ang pagtakas nang wala siya dahil malubha siyang nasugatan, at ipinaubaya na sa kanya ang kaligtasan ni Claire. Nang maging kritikal ang sitwasyon, kinuha ni Six si Claire at tumalon sa ilog. Si Fitzroy naman ay isinakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng granada upang pasabugin si Lloyd at kanyang mga tauhan. Maswerteng nakaligtas pa rin si Lloyd sa pagsabog. Sa kabilang banda, kinalaban ni Avex si Miranda, at nang tangkang tatapusin na niya siya, nakakagulat na ibinigay niya kay Miranda ang hard drive. Sinabi niya na si Lloyd at ang kanyang mga kasama ay hindi marangal na tao at hindi nila deserve ang drive. Pagkatapos makipagbuno kay Six, nahuli ni Lloyd si Claire at ginawa siyang hostage. Kalaunan ay nagkasundo ang dalawa na mag-away ng mano-mano. Pagkatapos niyang patayin si Lloyd, sinabi niya kay Six na sisisihin ni Lloyd ang lahat, at ang kailangan niya ay saksi lamang para patunayan ang kanyang kwento. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang makitang buhay si Claire, kailangan niyang gawin ang lahat ng ipinagagawa nito sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Six sa medics nang mapansin niyang dumudugo siya. Sa huling eksena, pinawalang sala sina Carmichael, Susan at Miranda ng mga mas matataas na awtoridad sa CIA. Nakaligtas sila sa mga kasong kriminal matapos na sirain ni Carmichael ang hard drive. Tinanong niya si Susan kung saan nila itinago si Six, na sinagot naman nito na siya ay itinago sa pinakaligtas na palapag. Nang dumating sina Susan at Carmichael sa lokasyon kung saan nakatago si Six, natuklasan nilang nakatakas na siya sa gusali. Si Six ay sumugod upang iligtas si Claire mula sa mga tauhan ni Susan na nagbabantay sa kanyang bahay, at ang dalawa ay masayang nagkita muli. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.